May nakalaban kami sa day 2 ng Clan War League namin dito sa Six Sense 2.0, ang pangalan ay Minions. Ayan o, Minions, tapos sa dulo ng IGN niya may nakalagay pang Snowflakes. Ano pang dapat gawin? Di ginamitan ko nga ng 103 na Minions, 6 na puting bakulaw at 3 bungo na nakasakay sa tae. Dahil yan ang isa sa mga diskarte, gumamit tayo ng mga troops na bagay doon sa pangalan ng kalaban. Kaya dahil dyan sa bandang dulo, napasaya ko si Minions. Tama, dahil pumasok na ako sa clan ng kalaban para sabihan si Minions na pinutakte ng ipis yung base niya. Pero mamaya na yung mga minions mga idol dahil subukan ko muna dito mag-share ng mga troops composition na malakas maka 3-star sa LoTH. At yan nga ay request ni Idol Chris Toledo. Kaya Idol Chris Toledo, ito na yung request mo na mga strategy na pwedeng gamitin sa mga LoTH lalo na ngayong Clan War League. At tinumpisahan ko nga dito sa account ko na TH12. At ang sinalang ko nga na main troops dito, walang iba kundi 5 Blue Ranger. Tama, dahil para sa akin, yan ang isa sa madaling gamitin pero malakas maka 3-star. Ang kailangan lang, marunong tayo manghagis ng bulalakaw ni Tatang. Pero pag hindi pa kayo sanay manghagis ng bulalakaw, kaya tara, subukan ko dito i-tutorial kung paano ba manghagis ang tayo ni Tatang. Bali dito na nga ako umatak sa number 14 sa base ni Amit dahil no choice nga sa rambutan at dehado nga kami dito sa Clan War League. Dahil tignan nyo naman yung base ni Amit, halos max na nga ata to sa TH13. At TH12 na yung ginamit ko dito. Pero ganun pa man, magtiwala lang tayo sa bulalakaw ni Tatang at sa 5 Blue Ranger. Pero rambutan, paano ba ang diskarte sa paghagis ng tae? Ganito lang mga idol, syempre, scout muna natin yung base para makita kung saan ba pwede batamaan yung bulalakaw ni Tatang para malaki yung value na makuha. Gaya nga dito sa base ni Amit, ang target ko dito ay yung mismong Eagle Artillery. Bakit nga ba? You tell me. Tingnan nyo naman, nakapalibot sa Eagle yung isang scatter shot, isang Expo, 2 multi-inferno tower at syempre yung Town Hall. Kaya pag sa Eagle tumama yung bulalakaw ni Tatang, matik matatanggal na kaagad yung mga nakapalibot na defense. Ano ba ang dapat gawin para hindi maligaw yung bulalakaw ni Tatang? Syempre, hanapan niyo muna ng pwesto si Tatang kung saan ba pwede ipatayo. At kumuha kayo ng lapis para lagyan ng linya yung base. At sa kanyo naman bilugan yung ibang defense na mas malapit kay Tatang para takpan ng imbispel. At ayan, kung makikita nyo, isa lang yung pwedeng puntahan ng bulalakaw ni Tatang, yung Eagle. Ganyan lang ang gagawin pag hindi tayo sanay sa mata-mata lang sa pag-agis ng bulalakaw ni Tatang. Pero wag nyo gayahin yung ginawa ko dito dahil nakalimutan ko nga maglapag muna ng isang Barbie para malaman sana kung meron mang poster ng PLDC. Buti na lang wala, kaya doon nga tumama yung bulalakaw ni Tatang sa may Eagle. At sinentro ko lang yung malaking pana nito pakin papunta doon sa may Town Hall. Kaya ayun, nawala na kaagad yung mga ibang defense kasama na pati yung Town Hall. Bale, 4 na lindol pala yung dinala ko dito para sigurado matanggal yung Town Hall sa combination lang ng bulalakaw ni Tatang at sa malaking pana ni Tupakin. At dito nga, nilapag ko na yung reinforcement ko na bahay ng aso kasama na yung Yeti at yung isang bruha. Dahil kung makikita nyo, papuntang 3 o'clock na yung 2 hirong buwang. Kaya doon ko nga sa 3 o'clock inilapag yung bahay ng aso para matanggal na kaagad ang robot at sa lamangkero yung mga buildings sa pakalat-kalat sa may 3 o'clock. Kaya dahil dyan, napilitan pumasok yung 2 hirong buwang kasama na pati yung mga Blue Ranger. Ang problema lang, umikot nga si Apnoy at ayaw niya nga sumama sa grupo. Pero ayos lang yan, importante makapasok sa loob yung mga Blue Ranger kasama si Tatang at si Tupakin. Bali binuhusan ko na nga kaagad dito na Moriarty Gasset yung 2 butiki na bantay ni Amit. Mahirap na, baka matusta kaagad yung mga Blue Ranger. At nilapag ko na nga yung Johnswell dito sa may Wizard Tower para makatalon naman yung mga Blue Ranger papunta dito sa may taas. Pero nakaabang na nga dito yung bantay na enemy BK, kaya nilapagan ko na kaagad ang spell ng mga Chanap. Kaya ayun, hindi na nga nakagalaw sa pwesto yung enemy BK dahil pinagtulungan ng mga Chanap. Sabay pinagtulungan pa nga nito Pakin at ng reinforcement ko ng mga super ipis. Kaya kawawang enemy BK, puro black pie nga lang yung inabot. Kaya dahil dyan, tuloy-tuloy lang sa pag-agis ng bato yung mga Blue Ranger sa mga ibang buildings. Pero may mga defense pa na naiwan sa bandang taas. Kaya ginamit ko na dito yung Earthquake Boots at Spiky Bull ni Abnoy para may pakinabang naman. Kaya dahil dyan, nagsama-sama na nga dito yung mga buwang para puntahan yung enemy yung bot na pinatripan pa nga yung Baby Dragon. At nauna na nga si Abnoy para makipagsapakan kaagad dito kay enemy yung bot. At ayun, puro black kay lang nga inabot ni enemy yung bot. Kawawa naman, pero hayaan na dahil tuluyan na nga dito na 3-star yung base ni Amit. O diba, effective? Sabi sa inyo Basta marunong lang tayo manghagis ng tae ni Tatang, kayang-kaya natin maka 3-star kahit lamang sa Town Hall level yung kalaban. Pero baka ayaw nyo sa mga Blue Ranger, kaya ito naman yung subukan nyo. Ayan, 4 na Super Yeti yung main troops at yan nga ay ginamit ko dito sa account ko na TH13. Pero kung mapapansin nyo, halos parehas lang yung mga spells at reinforcement na sinalang ko. Ang pinagkaiba lang ay sa equipment nito Pakin. Tama, dahil hindi ko nga sinet sa equipment yung malaking pana. Ginagamit ko lang kasi yung malaking pana pag kailangan basagin na kaagad yung Town Hall ng base. Dahil dito sa sunod na banat, may iwan muna yung Town Hall at yung mga defense lang muna yung tinarget ko. Dahil kung makikita nyo dito sa base ni Mohamed, na kapatid ata to ni Amit, malalim-lalim yung Town Hall at masyadong maraming mga defense na pakalat-kalat sa ibang compartment. Kaya mas pinili ko na lang targetin yung isang air defense. Dahil kung mapapansin nyo, kasama sa matatanggal yung Eagle, yung isang Expo at syempre pati yung Clan Dazzle. Ang kailangan lang, hindi maligaw yung bulala
bulalahaw ni Tatang para masunod yung plano. Bale dito ko na nga siya nilapag sa may taas para malapit-lapit siya dito sa may air defense. Sabay nilapagan ko lang ng isang lobo bago yung 5 healer para hindi makatay si Tatang ng mga ibang defense. At inaantay ko lang dito na matanggal niya muna yung isang archer tower kasama na pati yung bomb tower para kahit papano makatipid sa paggamit ng imbispel para takpan yung mga ibang defense. Bale patagilid na yung pag-agis ng bulalahaw dito ni Tatang. Kaya kailangan takpan yung mga defense na nasa harap niya kasama na pati yung nasa gilid. At nung nawala na nga yung mga defense, ano pang hinaantay? Di imbi, sabay hagis ng tae ni Tatang. At ayun, sa pool yung bunbunan ng bantay na Machupapa. Paharang-harang kasi sa may air defense, kaya ayun, sa pool tuloy yung bunbunan. Pero hayaan na at kasama talaga sa plano yun. Bali inaantay ko na lang dito na matanggal pa ni Tatang yung mga ibang buildings. Kaso ugot-ugot na nga at ang bagal niya nga dito kumilos. Kaya bago pa mamuti yung mata sa kakaantay, nilapag ko na nga yung tupakin para kalat ka rin na si Tatang papunta dito sa may baba. Sabay nilapagan ko na kaagad ng spell na matyanak yung nakaabang na single IT para hindi matutukan si tupakin at si Tatang. At binuksan ko na kaagad yung pader gamit yung bungo na nakasakay sa tae para yung main troops sa Super Yeti kasama ng 2 hirumbuang makapasok kaagad papunta dito sa may single IT at sa may town hall. Kaso pinagtripan pa nga na mga lumulutang na tiyanak yung mga healer. Buti na lang pinapapa na kagad ni Tupakin at nasalo pa nga ng mga lobo yung mga lumilipad na ligaw na tae. Kaso walang kukuha sa naiwang elixir storage. Kaya nilapag ko na yung baby dragon na lawit ang tila doon sa may taas para may pakinabang naman. At balik na muna dito sa grupo ng mga buaw na nasa gitna dahil binabanata na nga dito ni Tupakin yung town hall na sinusulong yung mga Super Yeti. Buti na lang may take down niya na kaagad bago pa tuluyan maubos. Ang kaso, natutukan na nga siya dito ng single IT. Kaya pinalabas ko na dito yung higanteng kalbo para yung itlog niya yung tutukan ng single IT. Sabay binaba ko na dito yung bidabidang hinugyumbot sa may 3 o'clock at ginamit kaagad yung rocket spear niya para matanggal yung mga defense na pakalat-kalat dito sa may 3 o'clock. Kaso namumula na kaagad yung ibabaw ng ulo ng enemy BK. Kaya binuhusan ko nga sana ng muriatic acid para ikalma. Kagaling naman pala umiwas at dumiretso kaagad yung kay hinugyumbot kaya ayun nagsapakan na kaagad yung dalawa. At ayun, sa round 2 ng bakbakan, si Berdugong Yumbot na yung nanalo. Kawawang enemy BK dahil siya naman yung puro blaka yung inabot. Kaya dahil dyan, tuluyan na nga dito na Tristar yung base ni Mohamed, na kapatid ata ni Ahmed. O diba, malakas din mga Tristar yung mga Super Yeti, kahit na stage 13 versus stage 14. Sabi sa inyo pero baka ayaw nyo maniwala. Kaya lipat naman tayo dito sa account ko na stage 14. Dahil lang nakasalang na dito, wala diba, kundi 4 na Super Yeti pa rin yung main troops. Problema nga lang, naka-upgrade ka dito yung halagang kabayo ni Tupakin. Malaki pa naman sana may tulong dito yung halagang kabayo ni Tupakin. Dahil yung binanata ng account ko na stage 14 dito, walang iba, kundi yung base ni Joker. Tama, yung base ni Joker na halos max na ata sa T16 at yung mga pader na lang ata yung mga naiwan. Pero gaya na nasabi ko, malakas na strategy to yung main troops na Super Yeti. Ang kailangan lang dito, tamang pag-agis ng bulalakaw ni Tatang para ma-take down yung mga ibang defense at the same time makapag-create ng pattern para sa mga Super Yeti. Gaya dito sa base ni Joker, bali yung isang wizard tower na yung target ng bulalakaw na Tatang dito. Para kasama na sa matatanggal kaagad yung isang scatter shot, yung monolith at syempre pati yung eagle. Kaya dyan pa lang nakapag-funnel na kaagad sa isang gilid gamit yung bulalakaw ni Tatang at mabubuo na kaagad sa isipan natin na may pattern na yung mga Super Yeti para makadiretso papunta sa may town hall. Ganun lang plano mga idol para magamit natin ang tama yung bulalakaw ni Tatang. Pero hindi ko sinasabi na perfecto lagi yung bulalakaw ni Tatang. Nakadepende pa rin kasi yan sa base layout ng babanata natin. Pero naglapag na nga muna ako dito ng isang Barbie para malaman kung meron ba nakatagong poster ng PLDC. At dahil sa wala, edi hinagis ko na nga yung tayo ni Tatang. Sabay nilapagan ng 3 lindol. Kaya ayun, wala na kaagad yung eagle kasama na pati yung mga ibang defense. Kaya inaantay ko na lang dito na matanggal pa ni Tatang yung mga buildings na pakalat na doon sa may 9 o'clock. Sabay ibinaba ko na dito yung reinforcement ko na bahay ng aso dahil kailangan matanggal na kaagad ang mga robot at sa lamangkero yung mga buildings na pakalat dito sa may gilid. Sabay binuksan na kaagad yung pader na gamit na yung bungo na nakasakay sa tae para makapasok na kaagad yung mga main troops. Kaso, yung bagong tuli na inibigay gusto pa nga makipaglandian doon sa Tupakin. Kaya ayun, nilapag ko nga kaagad si Eudora para tuliin ulit yung inibigay. Sinama ko na sa nilapag yung mga main troops sa Super Yeti at Shabnoy na may alagang baka at nilapag ko na nga yung jump spell para sigurado makatalon sila kaagad papunta sa may town hall. Pero nakaabang na nga dito yung mga makakating defense na nakapalibot dito sa town hall ni Joker. Kaya niready ko na rin dito yung rage spell kasama na pati yung muriatic acid dahil lumabas na rin dito yung bantay ni Joker na puro 2 butiki. Kaya ang nangyari, nagrambulan na nga sila dito sa may gitna, sumali pa pati yung enemy queen. Kaya habang busy pa yung mga buwang, inilapag ko na nga dito yung bidabidang hero yumbot sa may taas para siya na nga yung bahala mag-takedown sa mga defense na nandito nga sa may taas. At eto na naman yung enemy yumbot, akala niya siguro siya yung Verdugo. Pinatrepan ba naman yung mga Super Yeti
Yeti. Sa tigas ng mga itlog niyan. Kaya ayun, puro black eye lang yung inabot dito ng enemy yombot. Yan ang napapala pag nasobrahan sa tapang. Akala niya siguro may itlog din siya para makipagsapakan sa may mga itlog. Pero hayaan na at yombot nga yan dahil nakamiyo yan. At balik na muna tayo dito sa isa pang yombot dahil binubugbog na nga dito ng mga ibang defense. Kaya ayun, nakalabas na yung mga alagang yobab para tapakan na yung malaking tae. Putik na yan. At tapang na hero nga, malas naman dahil lagi nakakatapok na malaking tae. Kaya ayun, nadedo na nga dito si Hero Yombot dahil kinatay ng isang Rekushi Cannon. At hindi pa na kontento dahil binanatan din ng Rekushi Cannon yung huli na tirang Super Yeti. Buti na lang, nandito na nga yung malakasang higanteng kalbo kasama na pati yung mga kambal na tupakin. Kaso napatalon pa nga sa gulat dahil nakaapak ng spring trap. Buti na lang, mabigat-bigat yung itlog ng higanteng kalbo kaya hindi kayang itapon sa kawalan. Kaya dahil dyan, nagawa pa rin maka 3-star yung Afangko na Teach 14 versus sa base ni Joker na Teach 16. O diba, kaya maka 3-star, nagamit yung bulalahon ni Tatang at sinamahan ng mga Super Yeti kahit na 2 levels yung gap ng Town Hall. Kaya kung problemado kayo sa Clan War League dahil sa mismatch, subukan nyo na gamitin yung ganitong strategy baka makatulong. Dahil yan pa rin yung ginamit ko dito sa Afangko na Teach 15. Pero hindi ko na isasama sa video dahil na 3-star ko rin sa bandang dulo yung base na binanatan ko na gamit yung mga Super Yeti. Rambutan, paano naman sa high TH? Kaya pa rin ba maka 3-star yung ganitong strategy? Kaya pa rin mga idol dahil ganyan pa rin yung strategy na ginamit ko dito sa Afangko na Teach 17. At ayan, kung mapapansin nyo, halos parehas lang din yung mga nakasalang na spells. Pati yung nilagay ko sa reinforcement. Balit dito na nga ako umatak sa number 2 para makunat-kunat yung defense. At yan nga ay walang iba kung hindi dito sa base ni Nero. Tama, si Nerosa. Naglalaro na rin pala ng Clash of Clans. Akala ko doon na siya sa Call of Duty. Pero baka ibang Nero to, si Iro. Potek na yan, ang dami sinabi. Umpisahan mo na rambutan. Okay, bali dito nga, naglapag na muna ako ulit ng isang Barbie para malaman kung meron mang poste ng Pelisi. Dahil sa wala ulit, di hinagis ko na kaagad yung tae ni Tatang papunta sa may First Peter. Sabay nilapagan ng 2 lindol, kaya ayun, biglang nawala sa mapa. Yung mga ibang main defense kasama na pati yung Clan Castle. O diba, ganun lamang hagis ang tae para makapag-funnel na kaagad sa isang gilid. O tapos, ano na isunod rambutan? Di antay lang muna si Tatang na maklear pa niya yung mga ibang buildings sa pakalat-kalat dito sa may taas. Kailangan kasi yan bago natin nilapag si Tupakin, mahirap na baka malito pa sa landas na tatahakin. Bali dito ko nga sila pinapunta sa may 3 o'clock, kaya dito ko na rin inilapag yung bahay ng aso. Sinabay ko na pati yung isang Yeti para sumama dito sa 2 robot at sa lamangkero na matanggal kaagad yung mga buildings na pakalat-kalat dito sa may 3 o'clock. Para yung mga main troops sa Super Yeti kasama yung 3 hirong buwang mapilitan na pumasok papunta dito sa may scatter shot. Kaso yung isang Eudora kasama yung isang Super Yeti ayaw nga sumama sa grupo. Ayaw ata maligo sa muriatic acid na tinapon ng Poison Tower. Pero hayaan na, importante nakapasok na nga dito yung ibang Super Yeti kasama na pati yung 3 hirong buwang. Bali naglapag na ako dito ng jump spell para sigurado makatalon sila papunta sa may Town Hall at dito sa may single IT. Kaya ayun, nagawang basagin kaagad yung Town Hall at dumiretso sa enemy BK para tuliin. Pero hindi nila abot yung monolith kaya ginamit ko na dito yung earthquake boots ni Abnoy para mabuksan yung mga pader. Habang yung mga yombot dito sa may 9 o'clock nagsasapaka na pala kaya itinabong ko na muna para makafocus yung isa sa mga defense. Kaso natutukan na nga dito ng single IT si Hirong Yombot habang binabanatan ni enemy Yombot. Kaya ginamit ko na kaagad dito yung siyam na buhay. Ay yung mga asyam na alagang yobat ni Hirong Yombot. Kaso hindi pa rin nakaligtas dahil hindi tinantanan ng isang single IT. Kaya ayun, naging draw tuloy yung resulta ng sapakan ng 2 yombot. Pero hayaan na dahil andyan pa naman yung mga alaga niyang yoba para magpaikot-ikot lang sa ipo-ipo. Potek na yan, ang tagal nila nakadikit doon sa may pader. Buti na lang, meron pang isang pre-spell kaya hindi rin nakagalaw pati yung huling single Inferno Tower. At buhay na buhay pa nga dito yung grupo ng mga buwang, lalo na yung hinganteng kalbo. Kaya sa bandang dulo, na 3-star ko rin dito yung base ni Nero na ginamitan nga din ng mga Super Yeti. Sabi sa inyo malakas talaga yung ganitong strategy. At sa sobrang lakas, piso si rambutan. Potek na yan nga ang nangyari sa round 2 ng Clan War League namin dito sa Blood Hunts. Kasama ko pa naman dito si Lutz Jun, si JS Chili at si Broken. Buti na lang sa bandang dulo kami pa rin yung manalo. Dahil isang atak nga lang yung minala sa amin at yun nga yung atak ko sa number 1. Sabi sa inyo malakas talaga yung strategy ng Super Yeti. Malakas makapiso. Ano bang nangyari rambutan? Ba't na piso? Ayan paggamit ko ng earthquake boots ni Abnoy na BK para buksan sana yung mga pader dito sa may Multi-Inferno Tower at sa may Town Hall. Nahila ng ipo-ipo kaya ayun nabuksan yung pader sa may labas. Kaya ang nangyari, umikot tuloy sa labas yung mga Super Yeti kasama na pati yung mga hirong buwang. Kaya sa bandang dulo, naiwan nga yung Town Hall ni Reaper dahil kinawawa lang ng long shot na guardia at si Tupakin. Pero wag ka na magpaliwanag rambutan dahil ikaw na ngayon si Boy Piso. Hindi, loko lang mga idol, kasama talaga sa laro ang mapiso.
Kaya tumahang ka na rambutan at dito na lang tayo sa base ni Minions. Tama, dahil Minions nga yung IGN ng isa sa kalaban namin dito sa 6 Sense 2.0. Kaya dahil dyan, ang ginamit ko na troops dito sa account ko na T16 ay 6 na puting bakulaw at mahigit 100 ipis na may kasamang 3 bungot na nakasakay sa tae. Sinamahan ko nga ng 6 na puting bakulaw dahil meron siyang snowflake sa dulo ng IGN niya. Mahilig ata siya sa mga ipis at sa mga nagyayelong puting bakulaw. Kaya ayan, pinadalan ko na maraming ipis dahil ipis lang din yung nilagay ko sa reinforcement. Napagamit na naman ako dito ng pinagbabawal na power potion dahil bagong pisa pala yung mga ipis kasama na pati yung mga puting bakulaw. Ano pa ang gagawin? I-deliver ko na nga yung mga ipis. At ayan, base ni Minions, nagmamadali ata mag T17 dahil napabayaan niya yung mga ibang defense. Pero ganun pa man, masakit-sakit na rin dahil meron na siya mga fire speeder kasama na pati yung mga merge defense. At ang ganda nga ng pwesto ng mga single inferno tower dahil pinalibutan niya ng mga pader. Kaya dahil dyan, hagisa na kaagad ang tae yung mismong town hall ni Minions. Pero naglapag muna ako ng isang ipis dito sa may 3 o'clock. At ayun, bigla may lumutang na poste ng PLDC kaya itinago ko na muna sabay hinagis yung tayo ni Datang at malaking pana nito pakin papunta sa may town hall. Kaya dahil dyan may piso na kaagad si Rambutan. Otek na yan, hindi na mawala-wala sa isip ko yung piso. Pero hayaan na dahil inilapag ko na nga yung bahay ng aso doon sa may taas. Para yung dalawang hirumbuang kasama yung mga puting makulaw makadiretso papunta dito sa may fire speeder. Kaso si Abnoy, unang lapag natutukan kaagad ng single IT dahil nakalimutan ko lapagan ng spell ng Janat. Buti na lang madala sa pagkataranta at na-press yung single IT. Kaya ayun, hindi agad na force yung ability ni Barakong Abnoy na BK. At unti-unti na nga ako dito naglalapag ng mga ipis para ma-take down na yung isang single IT na muntik na kumatay kay Abnoy. Dahil yung grupo nila Tatang hindi pa pala tapos makipagrambulan doon sa bantay ni Minions na mga 3 puting bakulaw. Kaya bago pa magkaubusan ng lahi, itinago ko na muna yung mga makakating defense na nandito sa may baba at nilapag ko ngayong jump spell para makatalon sila papunta dito sa may fire speeder na nakatalikot. Paharang-harang yung hirong yung bot kaya ayun, pinagsasapak kaagad ni Abnoy na BK. Yan ang mapapala, porkit na kami mahilig mga harang. Pati tuloy yung bantay na Tatang at enemy queen, abubugber na yung winabot kay Abnoy na BK. Kawawa naman, mga teenager pala yung mga level. Pero hayaan na dahil nilapag ko na nga dito yung huli puting bakulaw kasama na pati yung bidabidang hirong yumbot para ma-take down na rin yung mga makakating defense na ikinago ko sa overgrowth spell. Kaso yung Abnoy natutukan na naman ng single IT. Kaya itinago ko na muna sa imbis spell, sabay unti-unti ko na nga pinapalipat yung mga ipis. Kaso pumapalag pa yung isang wizard tower kaya ayan, sugot mga ipis. At ubusin niya na kaagad yung mga naiwang defense dito sa base ni Minions. Kaya dahil dyan, kawawang huling single IT dahil pinalibutan ng napakaraming mga ipis. Otek na yan, buti pa yung mga ipis na gawa mga 3 star samantalang yung mga super yeti na piso pa nga. Pero kasalanan talaga ni Abnoy na BK yun Bubuksan na lang yung pader, isinama pa, pati yung sa labas.